Kapag lumapit tayo sa Diyos na nagpapakumbaba at nagsisisi, hindi niya tayo itataboy. Sabi ni David, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay pakumbaba at pusong mapagtapat. Kaya't lumapit tayong may pagpapakumbaba at pagsisisi. Gawin nating lahat ang panalangin ng pagsisisi. Mahabaging Diyos, sa iyo ay walang nalilihim. Batid mo ang aming isip, salita at gawa na di nagbigay lugod at papuri sa iyong pangalan. Patawarin kami sa pagkasangkot sa gawain ng mga mapagkunwari at masamang hangarin sa kapwa na walang batayang totoo. Nagsamantala kami sa kahinaan at kahirapan ng iba upang maisakatuparan ang aming mga hangarin. Patawarin kami sa di pagpapadama ng habag at kalinga sa mga nangangailangan. Tulungan niyo kaming ibigin kayo ng buong puso, isip at lakas at ibigin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. Amen. Gawin po nating lahat ang pagsisisi sa harapan ng Diyos. Si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim, di katumbas ng pagsuway, kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Bayang binuhay ng pagkabuhay ni Kristo. Tinapos na ni Kristo ang pagliligtas, ipinagkasundo tayo sa Diyos upang malaman natin ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay pinag-isa sa Diyos. Sa buhay, kamatayan, at pagkabuhay na muli, ginagabayan tayo ni Kristo sa buhay na walang hanggan, kasama ng Diyos dito at ngayon. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay pinag-isa sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at pagtuturo, pagpapagaling at papaglilingkod, pinag-isa tayo ni Kristo bilang bayan ng Diyos, miyembro ng iisang katawan na magkakaiba. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay pinag-isa sa Diyos at sa isa't isa. Kaya, halina, ating sambahin ang Diyos na nagligtas sa atin tungo sa buhay na walang hanggan, kasama ng Diyos at isa't isa. Salamat sa Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa araw na binigay niyo po sa amin, na lahat po tayo bumangon at nakapag-church po tayo ngayong araw. Binigyan niyo po kami ng lakas kada linggo-linggo para po bigyan po namin kayo ng napaka-masaya at magalak na pagsamba. And palagi po kami nagpapasalamat sa lahat po ng blessings na binibigay niyo po sa amin kada araw. Hindi lang po basta sa linggo, araw-araw, in your name po, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Diyos natin ay buog na matibay, di natitinag na
katanggulan. Sa di laging umagapay, tayo'y di pinababayaan. Kahit lumusob man ang diablong kaaway, tayo'y walang takot dahil may tagumpay. Tayong sa Diyos ay nananangan. Kung sa sarili tayo manangan, tayo'y hindi makalalaban. Kung di si Kristo ang asahan, tayo'y walang panghahawakan. Sa pag-iingat niya, ligtas tayong tanan, hindi masasait kanyang kalakasan. Kaya siyang pagtiwalaan. Dumagsama ng mga kaaway, mga kampo ng kadiliman. Sila'y di natin katatakutan dahil Diyos ang ating tanggulan. Walang pagkasinda sa diablong si Satan, di siya mananaig kay Kristong pangalan. Tagumpay natin ay tiyakan. Tayo'y kanyang pinagkalooban, lahat ng ating kailangan, upang makapaglingkod ng tunay sa Diyos sa mga ating kanlungan. Mapawi ng lahat ating kayamanan sa buhay na ito. Walang kailangan, hawak ng Diyos ang ating buhay. Amen. Hallelujah. Patuloy tayong umawit sa Panginoon ngayong umaga sa pangunguna ng ating Master's Beat Band. God's morning! God's morning. Ang aga ng God's morning ko, no? Ang sikreto daw ng mahabang buhay, panalangin ni Kuya Crysen kanina, masaya at masiglang panambahan. So, ibigay natin sa kanya yung panalangin niya. Sikreto daw ng mahaba at masayang buhay ay movement. Igalaw nyo ang mga bibig ninyo, kumanta tayo ng malakas sa Panginoon, igalaw ninyo ang inyong mga katawan, sumayaw, umindak. Yung mga OG na Kristiyano dyan, alam nyo tong mga kantang to, sabayan nyo kami. Galaw! Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya't ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda.
ngayon po, ihanda naman natin ang ating mga puso sa ating pagsamba sa Panginoon, sa pag-awit ng Ang Tanging Alay Ko. Let's offer this worship to the Lord. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng makipagkaloob. Mamahalin iyas o gintong sinuko, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako'y iyong bigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng makipagkaloob. Mamahalin iyas o gintong sinuko, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka'y kagalak ang loob. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahalin iyas o gintong sinuko, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Amen. Praise be to God. Para po sa pagbasa sa banal na kasulatan, mahanap po sa Bagong Tipan, unang Pedro, ika-4, 12:14 at ika-5, 6:11. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok ng inyong dinaranas na para bang
ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at ali-ali agad na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos inyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyon na hindi matitinag. Siyang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama ni Kristo, sa Kanya ang kapangyarihan kapag kailanman. Amen. Sa pagbasa po ng Ebanghelyo ay babasahin natin ang Juan 17, una hanggang 19. So, John 17, 1 to 19. After niyang sabihin ang mga ito, tumingala siya at sinabi, "Tatay, ito na ang oras, gawin niyong dakila ang anak niyo, para dakilain kayo ng anak. Binigay niyo sa kanyang kapangyarihan sa lahat ng tao para bigyan ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng binigay niyo sa kanya, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kayo na nag-iisang at totoong Diyos at makilala si Jesus Christ na pinadala niyo. Pinakita ko po ang kadakilaan niyo dito sa mundo at natapos ko na ang pinapagawa niyo sa akin. Ngayon, Tatay, ipakita niyo po sa akin ang kadakilaan na meron ako nung kasama ko kayo bago pa ginawa ang mundo. Pinakilala ko kayo sa mga taong binigay niyo sa akin na mula sa mundong ito. Sa inyo po sila at binigay niyo sila sa akin. Sinusunod po nila ang mga salita niyo. Ngayon, alam na nilang galing sa inyo ang lahat ng binigay niyo sa akin. Binigay ko sa kanila ang mensahe na binigay niyo sa akin at tinanggap nila ito. Alam nila ang totoo na galing ako sa inyo at naniniwala silang pinadala niyo ako. Pinagpe-pray ko sila. Hindi ko pinagpe-pray ang mundo, pinagpe-pray ko ang mga taong binigay niyo sa akin. Kasi sa inyo sila. Ang lahat ng sa akin ay sa inyo at ang lahat ng sa inyo ay sa akin. At napaparangalan ako dahil sa kanila. Pupunta na ako ngayon sa inyo, wala na ako sa mundo, pero nandito pa sila. Amang banal, ingatan niyo po sila gamit ang kapangyarihan ng pangalan niyo, ang pangalang binigay niyo sa akin, para magkaisa sila gaya ng pagiging isa natin. Nung ako ay kasama nila, iningatan ko po sila gamit ang
kapangyarihan niyo, yung kapangyarihang binigay niyo sa akin. Iningatan ko silang mabuti at walang nawala sa kanila kahit isa, except doon sa isa na talagang mawawala para mangyari ang sinasabi sa Scripture. Ngayong papunta na ako sa inyo, sinasabi ko ito habang nandito pa ako sa mundo para talagang sumaya sila gaya ko. Binigay ko sa kanila ang mensahe niyo pero sobrang galit sa kanila ang mundo kasi gaya ko hindi sila taga-mundo. Hindi ko po gustong alisin niyo sila sa mundo pero please, ingatan niyo po sila laban sa masama. Kagaya ko silang hindi taga-mundo, gawin niyo silang banal sa tulong ng katotohanan na nasa salita niyo. Ang salita niyo, ang katotohanan. Kung paano niyo ako pinadala sa mundo, ganun ko din sila pinapadala dito sa mundo. Inaalay ko ang sarili ko sa inyo para sa kanila, para maging dedicated sila sa inyo. Pinagpala ng Diyos sa kanyang mga salita sa ating mga buhay. Amen. Ang kasulatan ay ilaw sa ating lalakaran. Tubig ng langit na bukas sa ating paglalakbay. Tayo po'y manalangin. Sabi mo, Panginoon, manalangin kami ng walang patid, tuloy-tuloy, hindi humihinto. At sa panahon na itinakda mo, Panginoon, ay tatanggapin namin ang aming mga kahilingan. Salamat po, O Diyos, na meron kaming Diyos na nakipagtipan sa amin sa pamagitan ni Kristo. Nahayag sa amin ang kalooban na mabuti lahat ng panahon at laging sumasama, nagliligtas, nangangalaga, nagtuturo, papalakas sa amin, Panginoon, sa anumang panahon ng buhay namin. Purihin ka sa pagsasama-sama namin ngayong umaga, yung mga nasa online worship at kami na narito sa loob ng bahay-sambahan. Nawa maramdaman naming nananahan ka sa aming buhay, sa aming kalagitnaan at makakapangusap ka upang kami buhayin, palakasin sa pananampalataya at pag-asa na kaloob niyo sa amin. Kagalakan at kapayapaan, pag-ibig na nagmumula sa iyo, O Diyos, ay mahayag sa buhay namin sa araw na ito. Patuloy kaming dumadalangin sa kapangyarihan niyong nagpapagaling, naghihilom ng mga sugat ng mga kapatid namin sa gitna ng karamdaman o mga sakit na nararanasan sa mga panahong ito. Dalangin namin si Pastor Harold Gacolais, dadaan sa dialysis. Bigyan po ninyo siya ng katatagan, O Diyos, sa buhay na ito. Patuloy na kalakasan ni Alvin Panganiban, ni Nori Villanueva, ng kapatid na Linda at Ernie Leongson sa hinaharap at nilalabanang kalagayan, O Diyos.
Ikaw ang katatagan nila, Panginoon. Matagal man ang tugon, pero salamat at sila'y binigyan nyo ng katiyagaan. Patuloy namin dalangin ang inyong himala sa buhay ni John Varela, ni Chari Gondra, Gonzales. Salamat po sa buhay din ni Ate Raquel Lucena. Kay Fiscal Glo, O Diyos, salamat sa kaparaanan niyong kumikilos sa araw-araw. May maraming paraan, O Diyos, ng pagpapalakas sa kanila. Hindi lang ang mga physical na katawan, kundi ang kalagayang emosyonal, mental, at spiritual, O Diyos, upang kami maging buo sa aming pamumuhay ngayon at sa panahon pa na ilalagi namin sa mundo. Maranasan namin ang kapuspusan ng iyong presensya, ng iyong pananahan sa pamagitan ng banal na Espiritu. O Diyos, dalangin namin ang aming bayan, naway palayain po ninyo ito ng inyong katotohanan sa mga nagtatago sa katarungan, sa hustisya, O Diyos. Panagutin po nawa ninyo at ihayag nyo ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan, mga pandaraya, mga pagtatakip, mga pagnanakaw, O Diyos, na nagaganap sa aming bayan. Bigyan nyo kami ng mga pinunong mayroong integridad, mayroong dangal, mayroong pagpapahalaga sa buhay, at hindi ang mga sariling interes at pakinabang ang pinaglalaanan lamang ng panahon, ng lakas, ng talino, ng kapangyarihan, O Diyos. Patuloy po kayong gumawa sa kalagitnaan namin. Itaas po ninyo ang mga pinagsasamantalahan. Palayain po ninyo, Panginoon. Gamitin niyo ang iglesia sa paninindigan para sa katuwiran at katarungan, sa pagbibigay ng nararapat sa mga manggagawa, sa mga lingkod po ninyong nagpapagal, namumuhay ng patas at makatuwiran sa lahat ng panahon. Hindi po kayo bulag, hindi po maiksi ang inyong mga kamay, at hindi po kayo bingi, Panginoon, na marinig ang mga panalangin ito para sa aming bayan. Umaasa pa rin kami, Panginoon, na pagpapalain niyo ang bayan na ang Diyos na itinataas ay kayo. Iwinawaksi ang anumang gawa ng kadiliman, anumang gawa ng kasamaan, O Diyos, sa kalagitnaan ng mundong ito. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang lahat ng aming mga pinunong pinagtiwalaan ng kapangyarihan. Public service, public servants, it's a public trust. Makita nila na ang pagtitiwala po ninyo higit sa lahat ang pinakamatimbang na bagay sa kanilang buhay, at ang pagtitiwala ng bayang nagluklok sa kanila sa kapangyarihan. Panginoon, walang makapaglilihim sa iyo, walang makakatago sa iyo. Merong araw ng pagsusulit sa iyong panahon. Salamat po. Pagpalain niyo ang ministeryo ng Iglesia, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maging relevant
maging makabuluhan, makahulugan ang mga ministeryong ito, hindi lamang isang programang isinasagawa taon-taon, kung hindi nagpapatuloy ito dahil ang mga tao ay nakakaranas ng pagbabagong buhay sa iyong biyaya, sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, sa pananahan ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng mga taong naabot ng paglilingkod sa iba't ibang institutions, mga social service arms ng United Methodist Church sa buong mundo, Panginoon. Salamat, at hindi ang pangalan ng iglesia ang tinataas namin, kundi ang pangalan niyo lamang po, Panginoong Jesus, na nagsabing kapag kayo ay naitaas, ilalapit niyo ang mga tao sa inyong harapan at makakaranas sila ng buhay na masagana at ganap sa pamamagitan niyo lamang po. Salamat po, Diyos. Purihin kayo sa pagpapatuloy ng buhay, misyon, ministeryo, paglilingkod at pag-aalay ng buhay ng bawat isa sa amin upang itayo ang iyong kaharian dito sa lupa gaya ng sa langit. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
mensahe po ngayong umaga ay may pamagat na panalangin ng Panginoon. Lord's Prayer, no? Sabi nila ito ang tunay na Lord's Prayer. Hindi yung Our Father who art in heaven. Yun daw ay Disciples Prayer. Itong John 17, 1-19, yung unang bahagi, siguro yung pangalawang bahagi ay sa susunod na lamang na pagkakataon. So, dito tayo sa unang bahagi, verses 1-19. Isang kabataan na college student ang nag-message sa isang pastor. Ang sabi niya, okay lang po ba manghingi ng prayers? Parang mahirap kagad pick upin, manghingi ng prayers. Ang ibig niya lang sabihin ay mag-request ng prayer. Anong prayers? Tanong ng pastor. Sabi ng kabataan, gusto ko lang po ng support galing kay Lord. Ano kaya ang support na yun? Baka support na, no? Support kay Lord. Hirap na po kasi. Halos lahat sa buhay may problema, mapaskul man o personal life. Bata pa siya pero ang daming problema, no? Sagot si pastor, tingin ko na sa right track ka kasi kay Lord ka humihingi ng support o tulong. Anong support ang hinihingi mo kay Lord? Tanong ni pastor. Ang sabi ng kabataan ay peace of mind, kapayapaan ng isip, at love of the Lord, pag-ibig ng Panginoon. Mukhang KSP, no? Kulang sa pag-ibig. Hindi kulang sa pansin, kulang sa pag-ibig. Kaya KSP. Dinagdag niya pa ito, kasi gusto ko po mag-move on. Mukhang may pinagdadaanan talaga. And take steps with the Lord. Pero dahil nga po madaming problema, ang bigat po niya. Ang sakit at hirap po. Minsan di natin alam itong mga tumatakbo sa kalooban ng isang kabataan. Sa akala lang natin, all is well, ano? Pero meron palang mabigat na problema, masakit, mahirap ang pinagdadaanan. Pero ang pakita sa atin, ang posture ay ox na ox. Sakto lang, hindi na pala sakto. Alam ng kabataang ito na walang higit na makakatulong sa kanya kundi si Lord. Madami, mabigat, masakit, mahirap man ang mga problema ng kabataang ito. Ngunit, kay Lord lamang siya hihingi ng support. Sa kanya magtitiwala at humihingi ng prayers, no? Humihingi ng panalangin mula sa iba. Para sa akin, kailangan natin ng mga taong makikipanalangin sa atin, ano? When we are going through tough times, sabi nga, no? At sasamahan tayo sa panalangin, hindi lang sasabihin praying, no? Baka minsan sasabi natin praying pero hindi naman pala nakapanalangin. Nagpakita na ng mga praying hands. Pero hindi pala, it happens to me, no? Hindi lang sa inyo kung nangyayari man yan. Nangyayari po sa akin yon. Kung minsan nag-reply na ako ng praying, pero hindi pa ako nagpe-pray. O hindi ko na naipanalangin talaga. Kasama nila sa lakbayin ng buhay. Sila ay ginagamit ng Diyos upang tayo palakasin, yung mga prayer warriors, intercessors, at tulungang hingin ang kanyang tulong at sapat na biyaya sa panahon ng problema. Wala naman taong walang problema, no? Iba-iba lang. Iba-iba lang ang problema. Siguro baka yung mga nasa ilalim na ng lupa, yun wala na talagang problema. Pero baka problema din, ano? Kung saan sila pupunta from there. O pangangailangan. Ang Panginoong Jesus ay nanalangin para sa kanyang mga alagad at sa mga mananalig sa kanya. He was praying for His disciples and those who will believe through the preaching of His Word. Kaya dito mararamdaman natin, kasama na pala tayo sa prayer noong prayer na yon. Kasama tayong ipagpe-pray niya.
Ano ang kanyang panalangin sa lahat ng nananampalataya sa Kanya? What is the prayer of Jesus? Una, sabi sa verse 11 ng chapter 17 ng Gospel of John, at ngayon ako'y papunta sa iyo, sa Ama, sabi ni Jesus, iwan ko na ang sanglibutang ito, ngunit sila, yung mga disciples, ngunit sila ay nasa sanglibutan pa. Amang banal, this is the prayer, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. That's the first point natin. Ayan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay maging isa. So, iisa lang ang pangalan ng ating Diyos. Kung magkakaiba-iba man tayo ng pangalan ng simbahan, pero we claim to know one Lord, one name, isang pangalan lang. At anong pangalan yon? Well, I trace this back sa Old Testament. Si Moises ay pinapunta ng Diyos upang sabihin sa mga Israelita na bihag noon sa Ehipto na sila ilalaya, at si Moises ang sinugo ng Diyos. Sinabi ni Moises sa Diyos, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno, the God of our fathers or forefathers. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Who sent me? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. I am who I am. Na-encounter niyo na yung pangalan yun, ano? The 7 I ams of Jesus sa Gospel of John, na siguro mas familiar tayo doon. Pero sa Old Testament pa lang, ay ginamit na yung ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga, I am. Ano bang ibig sabihin ng pangalang iyon? Sinabi yon sa Exodus 3:13-14. Ayon sa Concise Dictionary of the Bible, a better translation of I am, who I am, would be, I will be what I will be. Ako ay magiging kung ano ako magiging. I will be what I will be. With the suggestion that God's revelation will be both gradual and continuous. Unti-unti, pero tuloy-tuloy ang pagpapakilala ng Diyos. The name shows that God is faithful and unchangeable, hindi nagbabago. It is not mysterious statement about His inner being, but specifically the name of the covenant God. Yun daw po ang pangalan ng Diyos na nakipagtipan. I am who I am. I will be what I will be. Alam natin, maraming naging dahilan si Moises not to obey, di ba? Na hindi na pumunta sa paraon. Kesyo hindi siya marunong magsalita, no? And all the alibis na meron siya. Pero ang sabi sa kanina ng Diyos, nangako ang Diyos na tutulungan siya at tuturuan siya ng dapat niyang gawin. Pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin ng mga Israelita sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises as the lawgiver, sabi nga, as the deliverer. Of course, kasangkapan siya ng Diyos. Bilang pagtupad sa kasunduan ng kanyang ginawa sa kanilang mga ninuno, at sinamahan niya ang mga Israelita sa kanilang paglaya. It was from slavery to freedom,
mula sa pagiging alipin tungo sa kalayaan. Naranasan din natin yon, di ba? We were once slaves. Tayo rin ay naging alipin ng kasalanan. Pero bago yon, let me remind you, sinabi din ni Jesus sa John 13:18 to 19, sabi niya sa mga disciples nung bago sila maghuling hapunan, sabi niya, pinagtaksilan ako ng taong pinapakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago mangyari upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako nga. I am. Ginamit ni Jesus yung salitang I am para sa kanyang sarili. Ang sabi ni Jesus sa kanyang panalangin, Amang Banal, ingatan mo po sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, anong pangalang yon? Ako nga. Yun ding pangalang binigay kay Moises, I am. At yung pangalan ni Jesus sa New Testament, I am. Ako nga. Ang Diyos na nagpakilala sa mga Israelita sa pamagitan ni Moises na ako nga, ay ang Diyos na nagpakilala sa pamamagitan ni Jesus na ako nga. It's the same God of the Old Testament and the New Testament as the I am. Ako nga. Siya ang Diyos na nagpapakilala ng unti-unti. At tuloy-tuloy. Sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, siya ang Diyos na naging tapat sa kanyang mga pangako. He was true and faithful to the covenant. Siya ang Diyos na hindi nagbabago sa kanyang mga pinili. Nakasama na tayo ngayon dun dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. We have now become part of the chosen people, the chosen generation, a holy priesthood, a people set apart for God. Sa 1 Peter sabi doon, tayo na ngayon yon. So, napakagandang privilege, no? Hindi lamang yun sa mga Israelita. Sa panahon natin, kasama na tayo ngayon doon. We are also part of the chosen people dahil sa Panginoong Jesus. Ang Diyos na tumawag sa kanyang bayan, pinili na lumaya sa pagkalipin, ay siya ring Diyos na tumawag sa atin na lumaya mula sa kadiliman patungo saan? Siyempre sa liwanag. No? From darkness into His marvelous light. Kahanga-hangang liwanag. 1 Peter 2:9. Ipinalalangin tayo ni Jesus na ingatan tayo sa kapangyarihan ng kanyang pangalan. Ng pangalang ako nga. Ang Diyos na magiging ayon sa kanyang sinabi, ang Diyos na naroon saan man, kailanman. Ang Diyos na mangunguna, sasama, tutulong, magliligtas, mag-iingat, magpapala sa atin kahit kailan, kahit saan. Because He promised to be the I am, I will be. Ikalawa, ang sabi sa verse 15, hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa mundo o sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi ko pala na-capital yung word na masama kasi sa mga version sa Bible, ewan ko, tingnan nyo kung it's in the capital letter yung masama o sa English ay evil one, kung di ako nagkakamali. Tama ba? Nasa capital letter yung masama. Sa version ko kasi ay capital, Meron talagang tinutukoy kung sino yung masamang yon. The evil one. Hindi tayo idinalangin ni Jesus na tumakas. Kamukha nung napanood natin ng Lunes, parang may mga tumatakas. Hindi tayo tinawag na tumakas.
sa sanlibutan ito at mamuhay tayo sa mundo o pure imagination, sabi nga, katahang isip lang o pangarap lang, walang katotohanan, walang buhay, puro, sabi nga, you have the form but you don't have the power. Nasa inyo ang anyo pero walang kapangyarihan. Ang pananampalataya, sabi ni Pablo, iwan ang mga realidad at katotohanan ng buhay, puro pamemeke, puro pagkukunwari, na all is well, okay lang ako, okay ang aming relasyon, pero hindi naman nagbabati. But they were saying, okay kami. Pero hindi na kami kailangan magbatian. Baka siguro kahit meet ng eye to eye, hindi na ginagawa. Much more magkamayan siguro. Magkamayan, ang magkapatid. Nakakalungkot lang na makarinig ng mga storya ng buhay ng mga kahit magkadugo, magkapatid, ay pinagtatangka ang patayin. Nakakalungkot lang. That's reality. Yung mawala na sa kanyang paningin, sa kanyang buhay. May nagtangka na ba sa buhay niyong mawala sa mundo? Nakakatakot yun, ano? Kasi mag-iisip ka palagi pag nakikita mo yung taong nagtangka ng buhay mo. Pero hindi tayo pinapatakas ng Diyos, ng Panginoon. Iwan ang mga katotohanan ito ng buhay na mayroong masama at ililigtas mo sila sa masama. Sabi ng panalangin, kundi pinaalam niya sa atin na mayroon tayong pakikipaglaban at kapighatian sa sanglibutang ito sa masama. At idinalangin niyang tayo iligtas ng Diyos. Actually, binasa yon sa text natin ni Chrisen kanina. If you remember, yung binasa niya sa 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. Sabi doon sa Pinoy version, maging alerto kayo at laging ready kasi parang mabangis na leon ang kalaban niyo. Sino yun? Ang devil, sabi dito. Gumagala-gala siya at naghahanap ng lalapain. Labanan niyo ang devil at palakasin niyo ang faith niyo. Alam niyo namang pinagdadaanan din ng ibang mga Christian sa buong mundo ang mga paghihirap na na-experience nyo. So, hindi po tayo libre. Hindi po tayo ligtas sa kahirapan, sa kapighatian, sa pakikipaglaban sa mundong ito. Hindi tayo tinawag ng Panginoon na, if you follow me, wala nang kalungkutan, wala nang kapighatian. Pero dahil iniwan natin ang mga gawa ng sanglibutan, niyakap natin ang Panginoon at ang kanyang mga salita, mayroon na tayong mga bagong pag-uugali. A new being, a new person. Meron tayong bagong pananaw, meron tayong bagong pagpapahalaga sa buhay o pinapahalagahan. Hindi na tayo nakatuon sa mga bagay na lumilipas. Ano yon? Yung mga bagay na nauubos, nawawala, hindi walang hanggan, pansamantala, hindi sa mga bagay na nakikita lamang, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 4:18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. The unseen, those are eternal. Yung hindi natin nakikita, tulad ng Diyos, yun ang walang hanggan. Ito ay mga bagay na gagawin ng Diyos sa kanyang kalooban, panahon, paraan, para saan? Para sa ating kabubuti.
Nakaka-encourage lang yung taong laging merong nakikitang mabuti sa lahat ng nangyayari. Have you come to know a person like that? Yung merong mabuting nakikita sa kahit masama, kahit masakit na karanasan ng buhay. Something good will happen. Or God can make something good out of the bad, sabi nga, mula sa masama. Idinalangin ni Jesus na tayo iligtas ng Diyos sa masama at ito'y magagawa niya at makapananagumpay tayo sa tulong niya. Of course, sa tulong niya. Sapagkat napagtatagumpayan natin ito, ang sanglibutan, all because of His love and grace, biyaya at pag-ibig lamang ng Diyos. Kaya natin mapagtatagumpayan ang lahat ng hirap na ito. Tulad nung sa kabataang iyon na humihingi ng panalangin. Ikatlo, sa verse 17, italaga mo sila sa katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Sabi niya, ang salita mo, ang katotohanan, your word is truth. Naghahanap tayo ng katotohanan sa maraming bagay. Ano po? Well, for Christians, yung supremacy ng scriptures, even sa United Methodist, we recognize that. Ang pinakamataas ay ang scripture over our experience, over our tradition, over reason. Lahat ay tinitimbang natin sa liwanag ng banal na kasulatan, sa katotohanan. At yun, tinalaga tayo sa katotohanan ng Panginoon. Ang salitang ginamit ni Jesus daw po dito sa English ay consecrate or sanctify. Ang ibig sabihin sa Greek ng salitang ginamit ditong italaga ay set apart for a special task or sacred use. Tayo daw po iniwalay sa isang special na gawain. Sa isang holy use, banal na gawain. Excuse me po. Anong special task ng Panginoon para sa iyo? Anong sacred use that God has called you to do? That God has called me to do? Tinawag tayo ng Diyos na gawin. Anong pagkatawag natin? Yung isang lesson ng Bible study ay ang pagkatawag sa pagpapatawad. The call of forgiveness na pinag-aralan po namin. Na yun ang isa sa mga pagkatawag natin. Sa lumang tipan, alam natin, si Jeremiah was called by God, set apart. Sabi sa Jeremiah 1:4 and 5, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. That was Jeremiah, no? Yun ang nakita niyang calling na binigay ng Diyos sa kanya. Meron pang isang taong kilalang-kilala natin sa New Testament naman, si Pablo, sa Acts 9:15. Sabi doon, pumunta ka roon, yung pinapunta na si Ananias kay kay Saul na nabulag sa road to Damascus kasi nakita niya ang Panginoon doon. Pinapunta si Ananias at sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Paul was called to preach the gospel to the Gentiles, to the kings, and to the sons of Israel. Ang salitang consecrate, sanctify, ay nangangahulugan din po daw na to equip a man with the qualities of mind and heart. Wow, kompleto, no? Isip at puso. Puso, madalas nating marinig yun, no? Puso at lakas.
Mind and heart ang sinabi dito, ang meaning ng salitang consecrate, to equip a man with the qualities of mind and heart and character which are necessary for the task. Siguro yung mga manggagawa can relate kasi tayo may ordination, may consecration sa mga deaconesses, may commissioning, at ang lahat ng ito ay kinikilala naming pagtatalaga ng Diyos sa aming buhay. Through the church, ang Diyos ang nagtalaga sa mga manggagawa. And I pray that we will be true to our calling sa mga manggagawang maglilingkod sa atin. Bigyan nawa ng mga katangian ng isip at puso at pagkatao na kinakailangan para sa gawain. Magagawa niya kaya yun? Bakit hindi? Hindi nais ng Diyos na tayo magtiwala sa ating sariling lakas at kakayahan, kundi sa Kanyang biyaya at salita lamang. Kailangan ng bawat alagad ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos upang makapaglingkod sa Kanya. Tinawag at pinili tayo para sa mga natatanging gawain, for special task. At yung gawain yun ay talagang alam na alam ng Panginoon na magagawa mo. Kinakailangan lamang natuklasin natin ito, tumugon tayong may pagtitiwala at pagsunod. Huwag tayong sumunod kanino man, kung hindi sa Kanya lamang. Ang nais niya ay ibigin at handugan natin siya ng ating buhay upang sa gayon, maakay din natin ang iba na lumapit at kumilala sa Kanya. Sa ating paghayo at paglilingkod sa mga araw na darating, alalahanin natin ang panalangin ni Jesus. Ingatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang pangalan. Iligtas sa masama, italaga sa pamamagitan ng katotohanan. Nawa ay ang mga panalangin ito ay mangyari sa buhay natin upang patuloy tayo makapaglingkod sa Kanya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakaptan nila ang tunay na buhay. Tayo po may nalangin. Salamat po Diyos sa mensahe po ni Pastor Noel po, na ang topic nga po is being who you are, tapos yun nga po panalangin ng Panginoon. Salamat po talaga na nandito po kami ngayon sa church, nandito po kami sa mundo niyo po, O Lord, as your creations. And patuloy nga po namin talaga ibabalik lahat po ng blessings na ginawa niyo para po sa amin. And tayo po magkakaisa as your creations po, your sons and daughter po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
pag-ibig. Pag-ibig nasa puso'y tumagos, sa iyo kami naniniklo. Pag-ibig ka na hindi matatapos, iyong pinag-isa kaming lubos. Pag-ibig ko't pag-asang matibay, o buhay na aking kapanatagan. Mananalig na sa salat matapang, hindi pansin kahit kamatayan. Napakaganda ng buhay nga na nakipag-ugnayan sa iyo, Diyos, nakiisa. Naranasan namin ang isang ganap na pag-ibig mula sa iyo. Kahit nung makasalanan pa kami, nag-alay ka na ng buhay para sa amin upang iparana sa amin ang iyong pag-ibig. Nahanda kaming tanggapin sa kabila ng aming mga kasalanan, patawarin, linisin, baguhin, at bigyan ng mga bagong pag-uugali, pananaw, pagpapahalaga sa buhay, at mga pinagkatiwala sa buhay. Salamat po. Nawa ay kilalanin namin na ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago at hindi matatapos, laging sariwa sa bawat umaga. Panginoon, salamat sa buhay at kalakasan ng kapatid na Romy Taningco sa darating na kaarawan nila, ni Judith Ines, ni Juanita Meryl Ines, ni Eden Macalalay, ni Alvin Villamayor, ni Dalia Fornesa, at ni Elma Lisa Reyes Cruz. Salamat sa patuloy ninyong pagbibigay sa kanila at pagtitiwala sa kanila ng buhay na ito, kasama ng kanilang mga mahal, upang lahat sila ay makaranas ng kasaganahang sapat sa lahat ng pangailangan mula sa iyo. Salamat sa pagsasama ng dalawang buhay, ng kapatid na Romy at Ate Lucy Taningco, ni Ariel at Arlen Di Mayuga, ni Alvin at Daisy Villamayor. Pakatatagin mo sila sa buhay at pagsasama, manatiling bigkis ang pag-ibig mo sa kanilang pagsasama na walang makapaghihiwalay kundi ang kamatayan. Let nothing bind them except your love, O Lord.
Ikaw ang Diyos na pinagtitiwalaan nila noon, ngayon at magpakailanman. At kung paano mo sila itinatawid sa buhay noon, magpahanggang ngayon, ay mararanasan po nila. Salamat, Panginoon, sa mga gawaing itinalaga mong mangyayari sa mga darating na panahon sa buhay at misyon ng Iglesia, ang pagpapatuloy ng mga Sunday school classes, ang mga care groups, ang mga small groups, O Lord, ang ministry sa mga bata, kabataan, kabataang may kulang, katandaan, ang gawain ng distrito, komperensya annual, at maging ng regional o central conference. Sa pagpapala mo, Panginoon, ay masagawa ito na nagpapatotoo sa isang buhay at makahulog ang kaugnayan sa iyo na nakakasama namin, na gagawa namin, na isasakatuparan namin ang aming tungkulin, pananagutan, ang aming mga pagkakatawag mula sa iyo dahil sa tulong mo at biyaya mo, dahil sa pagliligtas, dahil sa pag-iingat, dahil sa pagtatalaga mo sa aming mga buhay, sa pamamagitan ng Iglesia, ay nakita namin ang halaga ng pagkakatawag na ito, sapagkat merong nagtitiwala sa amin, nagampanan namin ang pagkatawag na ito habang nabubuhay. Kahit retired, O Diyos, makapagpapatuloy kaming maglilingkod sa iyo. Kahit sa mga place of work o sa aming mga tahanan, communities na kung saan kami gumagalaw, ay maisa sa katuparan namin ang aming mga pagkakatawag doon. May we remain faithful to the call, and may we always remember that you are interceding for us to overcome the world, because you have overcome this world. Ikaw ay nagtagumpay na sa mundong ito, Panginoon. And we can be of good cheer, Panginoon. Pwede kaming magsaya. We can celebrate. We can worship and give you thanks. As always. Pagpalain niyo ang mga anak niyong nakaluhod, nakaupo, nakatayo, nakikinig sa online worship na ito, ano man ang kanilang itinatalaga, ipinapangako, iniaalay sa iyong harapan, Panginoon. Tanggapin po nawa ninyo at ilagay niyo sa aming puso at isipan na mahubog kami ng mga panalangin niyo, ng aming mga panalangin din sa inyo sa araw-araw. At mamuhay kaming tulad niyo, Panginoon, na handang mag-alay ng buhay para sa kapatiran. Sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas naming pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. At nang saganang kapayapaan tungo sa buhay sa kinabukasan at sa pag-ibig na walang hanggan, masaganang tuwa sila'y iyong bigyan. Ang Diyos na siyang bukal ng pag-asa, bigyan niya nawa tayo ng kapayapaan at kagalakan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At nawa ay puspusin tayo ng pag-asa
sa pamamagitan ng banal na Espiritu na mananahan sa ating buhay, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritong Banal. Amen. Amen. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, balay kaligtasan, tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. God's morning! Morning. Uy, malakas na, natutunan na. Okay, i-welcome natin yung hindi natin madalas makasama, si Ate Sita Fuentebella, nandun siya sa likod. Welcome back! And then kasama din natin si Ivan Nacho at si Gia Sisante. Welcome back! And then, syempre, sa birthday celebrators, masigla at masayang pagsamba yan, no? Kailangan natin yung energy. Birthday bukas ni Kuya Romeo Taningco. Happy birthday! And incidentally, today, wedding anniversary nila ni Tita Lucy. Yay! And because of that, sila ngayon yung ating sponsor sa flower offering. And then sa 20, birthday ni Sis Judith Ines. Happy birthday! At kasunod nun sa 21, birthday ni Ninya Ines. Happy birthday! Magkasunod pala tong magmami na to. And then sa 22, birthday ni Eden Macanlalay, ni Awin Eswel Villamayor, Alvin Eswel Villamayor, at ni Dalia Forneste. Happy birthday! Ayun siya, oh, happy birthday! And then sa 23, birthday ni Ate Elma Lisa Reyes Cruz. Happy birthday! Yun na nga, ngayon, anniversary ni Romeo and Lucy Taningco. Sa bukas, anniversary naman ni Ariel at Arien Di Mayuga. Happy anniversary! At sa 22 anniversary din ni Alvin at Daisy Villamayor. Happy anniversary! And then for our announcements, sa May 24, Heritage Sunday and Alders Gate Day at Balik Eskwela Brigade natin. And then sa 30, Maya UMM Assembly sa Feliciano Convention Center sa Malolos, Bulacan. So, yung kinauukulan, hanap na lang kayo ng pagtatanungan kung paano kayo makakapag-register. And then for our regular schedules, Monday, Esther Care Group sa Salo Restaurant at 6 p.m. Tuesdays, UMM and UMW Care Group sa bahay ni Mrs. dito sa conference site at 5:30 p.m. Wednesdays muna yung ating regular na midweek service online. And then Thursdays, Bible study sa Del Rosario Compound sa Barangay San Juan, 4 p.m.
Fridays, Bible study sa Yongson Residence at E. Rodriguez Avenue at 5:30 p.m. Saturdays, Bible study naman ng Root Care Group, Shekinah Care Group at Care Bears. And then at 5:30 p.m., Praise God choir practices and then practice ng praise and worship team after. So, at may pa-announce po sa atin si Chair, may short council meeting po after the Cookie Fellowship. So, yung mga kinauukulan, please stay for a short meeting. And meron pa? Good morning po. Ang RPACE UMYAF po ay magkakaroon po ulit ng iLead this June 12 to 14 po sa Small Chapel kasabay po ng anniversary po natin. So, ang title po ng iLead po ngayon is Salin Lahi. So, lahat po ng UMYF and UMYAF po is ini-invite po namin dito sa local church natin sa Taytay na mag-join po. Ang registration po niya is 1,000. Yun lamang po.